Sa malawak na syudad ng Maynila, nakatayo ang isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa, ang Cortez Corporation. Isa itong imperyo ng negosyo na may impluwensya hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang panig ng mundo. Sa likod ng tagumpay na iyon ay isang babaeng kilala bilang si Sabrina Cortez, ang batang nagmamay-ari at CEO ng kumpanya. Ngunit kakaiba si Sabrina kumpara sa ibang negosyante. Bagamat isa siya sa pinakamayayamang babae sa bansa, iilan lamang ang nakakakita sa kanyang mukha. Masyado siyang pribado at bihira lamang pumunta sa mismong opisina. Ang mga nakakausap niya ng personal ay puro mataas na posisyon lang, tulad ng mga board members at ilang piling executives. Dahil dito, karamihan sa mga ordinaryong empleyado ay hindi talaga alam kung sino at ano ang itsura ng kanilang CEO. Para sa marami, isa siyang misteryosong nilalang na nasa tuktok ngunit halos hindi nakikita. Sa kabila ng kanyang tahimik na buhay, hindi nakaligtas si Sabrina sa mga bulong at reklamo na umabot sa kanya. May ilang empleyado na nagpadala ng liham na nagsasabing may mga pang-aabuso sa loob ng kumpanya, partikular mula sa mga nasa pamunuan ng human resources. Narinig din niya ang mga chismis na ang ilan sa mga janitor at clerks ay madalas pinapahiya at kung minsan ay hindi tinatrato bilang tao, bilang isang taong lumaki na may malasakit sa mga manggagawa. Dahil noong bata pa siya, saksi siya sa paghihirap ng kanyang ina bilang tindera. Hindi matanggap ni Sabrina ang ganoong pangyayari, ngunit alam niyang hindi sapat ang basta pakinggan ang mga reklamo. Kailangang makita niya mismo ang katotohanan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang pribadong mansyon, nadisip siya ng plano. Kung magpapakita siya bilang CEO, tiyak na magbabago ang ugali ng mga tauhan. Lahat ay magiging maingat, lahat ay magpapanggap na mababait. Kaya't naisip niyang tanging isang paraan lamang ang makakapagpabukas ng kanilang totoong muka. Ang magpanggap na isa sa mga pinakamababang posisyon sa kumpanya. Pagkatapos ng ilang linggong pag-iisip, nagpasya siyang pumasok bilang isang janitress. Pinangalanan niya ang sarili bilang Lengleng, isang babaeng simpleng manamit, may lumang uniforme at laging nakatungo na para bang nahihiya. Ginawa niya ang lahat para maging kapani-paniwala ang kanyang pagkukunwari. Dumaan siya sa isang cleaning agency, nagpakilalang desperadong naghahanap ng trabaho. Dahil malaki ang impluwensya niya, madaling na-assign si Lengleng sa mismong kumpanya na siya rin ang nagmamay-ari. Sa unang araw niya, halos walang nakapansin sa kanya. Pumasok siya sa maagang oras, dala ang mop, timba at basahan. Habang pinupunasan niya ang sahig, ramdam niya ang malamig na tingin ng ilang empleyado. May mga hindi siya pinapansin, may mga nakatingin ng mapanghamak, ngunit may ilan ding nagbigay ng simpleng ngiti. Habang tumatagal ang oras, mas lalo niyang nakikita ang iba't ibang klase ng ugali ng mga tao. May mga empleyadong marunong rumespeto, kahit pa janitress lang siya, at may mga tipong halos itaboy siya na parang sagabal. Ngunit ang pinakatumatak agad sa kanya ay ang presensya ng HR manager na si Julina. Sa unang tingin pa lang, ramdam na niya ang bigat ng ugali nito. Nakaayos lagi ang mamahaling buhok at kasuotan, laging mataas ang tono ng boses at halatang nasanay ng pagbintangan ang iba sa kahit maliit na pagkakamali. Unang nakasalamuha ni Lengleng si Julina nang hindi sinasadyang matapunan niya ng kaunting tubig ang gilid ng mesa sa HR office. Maingat niyang pinusan iyon, ngunit napansin siya ng HR manager. Sa halip na kausapin siya ng maayos, agad siyang sinigawan. "Ano ba yan? Hindi ka marunong maglinis? Anong klaseng agency ang nagpadala sa'yo?" Sa harap ng iba pang staff,
Pinahiya siya ni Julina. Tahimik lang si Lengleng. Pinipigilan ang sarili na magalit dahil alam niyang iyon mismo ang dahilan kung bakit siya nagpakilala bilang janitress, upang makita ang tunay na ugali ng kanyang mga tao. Pag-uwi niya sa gabing iyon, nag-isip siya, totoo nga ang mga reklamo. Hindi lang pala chismis ang mga pang-aabuso. Ngunit isa pala nung iyon sa mga nakita niya. Nais pa niyang tuklasin kung hanggang saan ang kakayahan ng mga manager at supervisors na tratuhin ng masama ang mga empleyado. Hindi niya alam kung gaano kabigat ang mga susunod niyang makikita. Ngunit handa siya. Ang puso niya'y nag-aalab, hindi lamang para parusahan ang mali, kundi para ring ipaglaban ang dignidad ng mga ordinaryong manggagawa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagiging komportable sa papel na si Lengleng. Tinuturing siyang mababa, ngunit sa loob-loob niya'y mas nakikita niya ang mas malalim na larawan ng kumpanya. Isang larawan na matagal nang itinatago sa kanya ng kanyang sariling mga tauhan. At alam niyang darating ang oras na ang lahat ng iyon ay mabubunyag. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang manatiling tahimik, magmasid at maghintay ng tamang pagkakataon. Ang unang hakbang ay nagawa na niya at magsisimula pa lamang ang mas masalimuot na kabanata ng kanyang plano. Maagang pumasok si Lengleng sa ikalawang linggo ng kanyang pagiging janitress. Sanay na siya sa tunog ng walis, timba at mop na halos araw-araw niyang hawak. Ngunit sa kabila ng tila simpleng trabaho, nararamdaman niyang mas lumalalim ang kanyang misyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala niya ang mga empleyado, pati na rin ang kultura na umuusbong sa loob ng kumpanya. Ang mga corridors na dati puno ng yabang at pagmamadali, ngayon mas nakikita niya bilang entablado kung saan nagaganap ang iba't ibang anyo ng ugali ng tao. Habang naglilinis siya sa lobby, may lumapit na dalawang sekretarya na nakangiti at marahang nagbigay ng bote ng tubig sa kanya. "Ate, inom ka muna. Baka napapagod ka na." Wika ng isa. Napangiti siya at bahagyang yumuko, nagpapasalamat. Sa ganoong munting kilos, dama niya ang tunay na kabutihan ng ilan. Ngunit kaagad ding natabunan iyon nang dumaan si Julina. May hawak na mamahaling bag at nakataas ang kilay. "Hoy, ikaw janitress, bilisan mo nga. Para kang walang ginagawa. Dapat walang nakikitang alikabok dito." Tahimik lang si Lengleng, patuloy na nagpunas. Hindi siya sumagot dahil alam niyang anumang salita mula sa kanya ay magiging dahilan para ulanin siya ng panibagong insulto. Sa tanghali, naganap ang isa na namang eksenang hindi niya malilimutan. Habang nasa pantry siya, maingat na inaayos ang mga baso, napansin niyang nagkukumpulan ang ilang empleyado. Pinag-uusapan nila ang mga reklamo sa HR, kung paano pumapabor si Julina sa ilang malalapit sa kanya at kung paano siya nagiging malupit sa iba. Tahimik na nakikinig si Lengleng, ngunit naramdaman niyang bumigat ang hangin nang biglang pumasok si Julina. Lahat ay natahimik. Sa halip na ngumiti o magpakita ng malasakit, tinitigan niya ang mga staff at sinabing, "Kung wala kayong trabaho, umalis kayo sa kumpanyang ito. Madaling makahanap ng kapalit." Kita sa mga mata ng mga empleyado ang takot, ngunit wala ni isa ang nangahas magsalita. Mas lalong tumibay ang paniniwala ni Sabrina na kailangan niyang manatili pa bilang Lengleng. Kung aalis siya ngayon at ibubunyag na siya ang CEO, baka sabihin lang ng lahat na gawa-gawa niya ang mga kwento. Kailangan niya ng sapat na ebidensya, sapat na kwento mula sa mismong puso ng mga empleyado, kaya't itinuloy niya ang kanyang tahimik na pagmasid. Kinabukasan, habang naglilinis siya sa mismong HR office, nakarinig siya ng usapan sa pagitan ni Julina at isa pang supervisor. Pinapagalitan ni Julina ang supervisor dahil tinanggap daw ang isang aplikanteng hindi niya kilala.
Ano bang ginagawa mo? Alam mo naman na dapat dumadaan muna sa akin ang lahat ng ito. Hindi tayo charity para basta na lang magbigay ng trabaho. Doon napagtanpo ni Sabrina na may namamayaning irregularidad sa mismong sistema ng hiring. Hindi pala patas ang pagpili ng empleyado. May mga paborito, may mga binibigyan ng pagkakataon dahil lang sa koneksyon. Habang abala siya sa paglilinis, napansin niyang nakatitig sa kanya ang ilang empleyado na tila naaawa. Isa sa kanila, isang bagong hire na si Maricel, ang tahimik na lumapit. Ate, pasensya ka na kung palaging ganun si Ma'am Julina. Lahat naman kami, minsan nakakaranas ng sakit ng ulo dahil sa kanya. Pero mas grabe talaga sa mga tulad mo. Nagulat si Sabrina sa pagiging tapat ni Maricel. Hindi niya maiwasang mapangiti, bagamat ramdam niya ang bigat ng sinasabi ng dalaga. Nakita niya sa mga mata nito ang takot at ang pagkadismaya, na parang wala silang magawa kundi tanggapin ang ganoong sitwasyon. Dumating ang isang hapon na nagbigay ng mas malinaw na larawan ng kapangyarihan ni Julina. Habang nakaupo siya sa kanyang opisina, pinatawag niya ang isang empleyadong nahuli sa ilang minutong pagkakalate. Sa harap ng lahat, halos sigawan niya ito at tinawag pang inutil. Nakita ni Sabrina kung paano nanlumo ang empleyado, nakatungo habang pinapahiya. Ang ibang staff ay nanahimik lang, ayaw makisangkot. Sa loob-loob ni Sabrina, kumukulo ang kanyang dugo. Gusto na niyang bumangon at ipagtanggol ang kawawang empleyado, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ngayon ang tamang oras. Pag-uwi niya sa gabing iyon, nagmuni-muni siya. Unti-unti nang lumalabas ang tunay na kalakaran sa kanyang kumpanya. Nakikita niya na may mga taong may malasakit, ngunit natatakpan iyon ng kapangyarihan at takot na idinudulot ng iisang tao. Naisip niya kung ilang empleyado na kaya ang nawala ng tiwala sa kumpanya dahil kay Julina. Ilang pangarap na kaya ang nadurog dahil sa kanyang pamamalakad. Doon niya napagtanto ang bigat ng kanyang misyon. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapatunay ng reklamo. Ito ay laban para sa dignidad ng bawat isa na nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kinabukasan, mas maingat na siyang nagmasid. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang nakikita ang pattern, ang pagkiling sa mga malalapit kay Julina, ang mga parusang hindi pantay, at ang patuloy na pang-aabuso sa mga mahihina ang posisyon. Ang bawat pangyayari ay itinatala niya sa kanyang isipan. Sa oras na lumabas ang kanyang tunay na pagkatao, wala nang makakapagpabulaan sa katotohanan. Ngunit bago dumating ang araw na iyon, kailangan pa niyang harapin ang mas matinding pagsubok, ang personal na panlilibak na hindi niya aakalain na darating sa kanya mismo. Sa bawat patak ng pawis at alikabok na kanyang pinupunasan, mas lumalapit siya sa sandaling iyon na magpapabago sa lahat. Mabilis na lumipas ang mga araw at mas lalo pang nalubog si Lengleng sa kanyang ginagampanang papel. Sa bawat hakbang niya sa loob ng kumpanya, ramdam niyang mas dumarami ang mga ebidensyang nakikita niya laban kay Julina. Ngunit hindi pa niya alam na darating ang isang pagkakataon na siya mismo ang magiging sentro ng isa sa pinakamasakit na karanasan. Isang umaga, habang naglilinis siya ng sahig sa tapat ng HR office, narinig niyang tinawag siya ni Julina. "Hoy, ikaw janitress? Halika nga rito." Malakas ang boses nito at kitang-kita ng ibang empleyado ang pagtawag sa kanya. Marami ang napalingon, ngunit agad na umiwas ng tingin. Takot na baka sila naman ang mapagbuntunan ng init ng ulo. Dahan-dahang lumapit si Lengleng, bit-bit ang mop at timba. "Opo, ma'am?" Mahina niyang tugon, halos hindi makatingin ng diretsyo. Tiningnan siya ni Julina mula ulo hanggang paa para bang sinusukat ang kanyang halaga. "Gusto ko ng kape."
Ngayon na, walang pag-aalinlangan, iniwan ni Lengleng ang kanyang gamit at nagtungo sa pantry upang magtimpla ng kape. Maingat niyang inihanda iyon, pinili ang pinakamasarap na blend na nakita niya at sinigurong tama ang timpla. Kahit simpleng utos lang, ginawa niya iyon ng buong puso. Iniisip na baka sakaling maayos ang pakikitungo sa kanya kung maganda ang kanyang gawa. Ngunit nang ibigay na niya ang tasa kay Julina, agad itong lumingon at tinikman ang unang lagok. Hindi pa man lumulunok ng buo, marahas na itinapon ni Julina ang mainit na kape sa mesa. Tumilapon iyon at tumama sa braso at dibdib ni Lengleng. Ramdam niya ang kirot ng mainit na likido na kumapit sa kanyang balat. Ngunit pinilit niyang pigilan ang sarili na mapasigaw. Ang mga mata niya'y napapikit, halos maluha sa hapdi, pero nanatili siyang nakatayo. Anong klaseng kapito? Lasang tubig kanal. Wala ka nang silbi, hindi ka pa marunong gumawa ng kape. Sigaw ni Julina sa harap ng lahat. Tahimik ang paligid. Ang mga empleyado ay nakatingin lang, halatang gulat, ngunit walang naglakas loob na magsalita. Ang ilan ay nagbuntong hininga, ang iba na may yumuko na lang. Pilit itinatago ang awa sa kanilang mga muka. Si Lengleng ay nanatiling nakatayo, pinipigilan ang sariling umiyak o magsalita. Alam niyang hindi siya pwedeng basta sumagot. Sa likod ng kanyang katahimikan, ramdam niya ang apoy ng galit at sakit. Ngunit pinapaalalahanan niya ang sarili kung bakit niya ito ginagawa. Ito ang ebidensyang hinahanap niya. Hindi na maririnig lamang mula sa iba, kundi siya mismo ang biktima. Hindi pa natapos si Julina. Umalis ka na nga dyan at baka pati opisina ko madumihan mo pa. Kung hindi ka marunong sa simpleng bagay, wala kang karapatang manatili dito. Halos itulak siya palabas ng opisina. Dahan-dahan siyang lumakad, pilit tinatago ang hapdi ng kanyang balat at ang bigat ng kanyang damdamin. Sa koridor, sinalubong siya ng matandang janitor na si Mang Berto. Nakita nito ang pamumula ng kanyang balat at agad lumapit. Diyos ko, anong nangyari sa iyo, Lengleng? Bulong nito, puno ng pag-aalala. Pilit nang umiti si Lengleng. Ayos lang po ako, Mang Berto. Nadulas lang sa kape. Ngunit hindi naniwala ang matanda. Nakita niya mismo ang nangyari mula sa malayo. Huwag mong itago, anak. Kita ko lahat. Pinagtulungan ka ng hayop na yun. Pinisil niya ang balikat ni Lengleng at doon bumigay ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Hindi dahil sa pisikal na hapdi, kundi dahil sa sobrang pangumutya na naranasan niya. Magpahinga ka muna, sabi ni Mang Berto. Ako na ang bahala dito sa trabaho mo ngayong araw. Huwag mo nang ipilit, masama na ang itsura ng balat mo. Alam niyang tama si Mang Berto, kaya't nagpasya siyang umuwi muna. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng gusali, ramdam niya ang mga mata ng ilan pang empleyado na nakatingin sa kanya. May halong awa, may halong pagkabahala, at may ilan ding tila ba nakikiramay sa katahimikan. Pagdating niya sa kanyang inuupahang maliit na kwarto, nagbulong siya magdamag. Nilinis niya ang sugat gamit ang malamig na tubig at iniwasang umiyak ng malakas. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang eksena. Hindi niya makalimutan ang hapdi, hindi lang ng paso sa balat, kundi ang hapdi ng pagyurak sa kanyang dignidad. Ngunit kasabay ng sakit ay ang mas malinaw na desisyon, hindi siya uurong. Mas lalo niyang napagtanto na hindi siya pwedeng manatiling tahimik habang buhay. Kailangang matapos ang ganitong klase ng kalakaran. Kinabukasan, hindi siya pumasok agad. Mataas ang kanyang lagnat at nanginginig siya sa ginaw. Ilang beses siyang nag-isip kung ititigil na niya ang lahat at magpahinga na lang. Ngunit naalala niya ang mga empleyado na araw-araw na humaharap sa ganitong pang-aabuso. Naalala niya si Maricel na may takot sa mga mata ngunit may tapang sa puso. Naalala niya ang mga tauhang pinapahiya, pinapalayas at nawawalan ng kabuhayan dahil lang sa kapritso. At sa oras na yon, nang hihina man ang kanyang katawan, mas lalo namang tumibay ang kanyang loob.
Alam niyang hindi ito matatapos sa simpleng pagtitiis. Ang mga susunod na araw ay magiging mas mahirap pa, ngunit ang laban ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng tao sa ilalim ng kanyang kumpanya. Ang sugat na natamo niya ay hindi lamang paso sa balat, kundi marka ng kanyang misyon na magdadala ng pagbabago. At alam niyang darating ang oras na hindi na siya si Lengleng. Darating ang sandali na ipapakita niya kung sino talaga siya at kung bakit siya naroon. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang magpahinga at mag-ipon ng lakas dahil ang laban ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, kapansin-pansin na wala si Lengleng sa opisina. Sanayang mga kasamahan niyang janitor na maaga pa lang ay naroon na siya, nagwawalis at naglilinis ng sahig bago pa dumating ang karamihan ng empleyado. Kaya't nang hindi siya dumating, nagtaka agad si Mang Berto. Kilala niya si Lengleng bilang masipag at responsable. Kahit may sakit, madalas pumapasok pa rin ito. Kaya't hindi siya mapalagay ng buong umaga ay wala itong dumating o nagparamdam man lang. Sa kalagitnaan ng kanyang paglilinis, nagdesisyon si Mang Berto na dumaan sa tinutuluyan ni Lengleng. Sa maliit na inuupahang dormitoryo, kumatok siya at tinawag ang pangalan nito. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang matinding init ng loob ng silid. Naroon si Lengleng, nakahiga at pinagpapawisan ng todo. Namumula ang balat sa dibdib at braso kung saan tumama ang mainit na kape at halatang may impeksyon na. Diyos ko, Lengleng, bulanas ni Mang Berto. Ang taas ng lagnat mo. Hindi pwede to. Kailangan ka nang dalhin sa ospital. Pilit na ngumiti si Lengleng kahit nanginginig. Huwag na po Mang Berto, wala akong pera. Kaya ko namang siguro ito, makakabalik din ako bukas. Ngunit hindi papayag ang matanda. Nakita niya kung gaano kaseryoso ang kondisyon at alam niyang mapapahamak ang dalaga kung ipagpapatuloy pa nito ang pagtitiis. Agad siyang tumawag ng tricycle at isinakay si Lengleng patungo sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa biyahe, pinipigilan nito ang kanyang pag-ubo at paminsan-minsang pagdaing. Kita ni Mang Berto ang hirap at bigat na dinadala ng dalaga. Pagdating sa emergency room, agad siyang tinignan ng doktor. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, ipinaliwanag ng doktor na ang sugat sa dibdib at braso ay may impeksyon na at iyon ang dahilan ng mataas na lagnat. Kailangan siyang ma-admit, paliwanag ng doktor. Kung hindi, lalala ito at baka magdulot pa ng mas matinding komplikasyon. Napahigpit ang kapit ni Lengleng sa kumot. Hindi po ako pwede ma-confine. Mahal po ang bayad, wala po akong pera. Kita sa kanyang mga mata ang matinding takot. Hindi lang sa kalagayan, kundi lalo na sa gastusin. Ngunit nagsalita si Mang Berto, matatag at puno ng malasakit. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. May naipon naman ako kahit kaunti. Hindi kita pababayaan. Kailangan mong magpagaling. Halos maiyak si Lengleng sa narinig. Mang Berto, wag na po. Nahihiya ako. Malaking abala na po ako sa inyo. Ngunit umiling ang matanda. Huwag mong isipin yan. Para na kitang anak. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Sa huli, pumayag din si Lengleng, dala ng panghihina at matinding sakit na hindi na niya kayang tiisin. Inasikaso siya ng mga nurse, milagyan ng gamot at binigyan ng tamang lunas ang kanyang sugat. Dahan-dahan siyang nakaramdam ng kaunting ginhawa. Habang nakahiga sa kama ng ospital, nagbalik sa isip ni Lengleng ang mga nangyari sa kanya. Mula sa araw na unang pinahiya siya ni Julina, hanggang sa pagtapon ng mainit na kape sa kanya. Naramdaman niya ang bigat ng lahat ng iyon at hindi niya naiwasang magtanong sa sarili kung tama ba ang kanyang desisyon na magpanggap. Ngunit kasabay ng mga tanong ay ang paalala ng kanyang tunay na misyon, ang makita ang kalagayan ng kanyang mga tauhan. Ang maranasan mismo ang mga dinaranas nila at ang maipakita balang araw na kaya niyang tumindig para sa kanila. Samantala, si Mang Berto ay nakaupo sa isang gilid ng silid, tahimik na nagbabantay.
Habang pinagmamasdan niya si Lengleng, hindi niya mapigilan ang sariling magalit. Alam niyang si Julina ang may kagagawan ng lahat ng ito. Hindi na lamang ito simpleng pangaalipusta. Nagdulot na ito ng pinsala sa katawan ng isang inosente. Pinikit niya ang kanyang mga mata at pinangako sa sarili na hindi niya hahayaang manatiling walang hustisya ang nangyari. Nang gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ni Lengleng, lumabas si Mang Berto ng ospital at naglakad pauwi. Mabigat ang kanyang dibdib, ngunit dala ng matinding determinasyon. Sa isipan niya, nagsimulang mabuo ang plano, hindi na siya mananahimik. Kailangan niyang gumawa ng paraan para maiparating ang lahat ng ito sa pinakamataas na pamunuan ng kumpanya. Alam niyang delikado at baka siya pa ang maparusahan, ngunit handa siyang ipaglaban si Lengleng. Sa kanyang mga mata, hindi ito basta janitress lamang. Isa itong tao na may dignidad at walang sinuman ang may karapatang yuratan iyon. Kinabukasan, bumalik siya sa ospital, dala ang ilang prutas at kaunting pagkain. "Kumusta ka na, anak?" tanong niya habang inaayos ang kumot ni Lengleng. "Mas mabuti na po, Mang Berto. Salamat sa inyo. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi." Pinisil ng matanda ang kamay nito at ngumiti. "Wala kang dapat bayaran sa akin. Ang kailangan mo lang ay magpagaling. Huwag mong iisipin na mag-isa ka." Ngunit sa loob ng isipan ni Mang Berto, hindi niya maiwasang muling bumalik ang galit kay Julina. Habang pinagmamasdan niya ang batang halos mawalan ng lakas dahil sa pang-aabuso ng HR manager, mas lalo niyang pinagtibay ang kanyang pasya. Hindi pwedeng matapos ito ng walang hustisya. Kailangan may managot at alam niyang oras na para kumilos. Sa susunod na mga araw, magsisimula siyang gumawa ng hakbang na magbubunyag ng katotohanan. Kinabukasan, habang nagpapahinga pa rin si Lengleng sa ospital, naglakad si Mang Berto papunta sa kumpanya. Mabigat ang kanyang loob at alam niyang oras na para gumawa ng hakbang. Sa isip niya, hindi na sapat ang magbulag-bulagan. Ang nakita niyang pagdurusa ni Lengleng ay bula ng kalupitan ni Julina at alam niyang kung hindi siya kikilos, mas marami pang empleyado ang magdaranas ng parehong kapalaran. Pagdating sa gusali, laking gulat niya nang makita ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa harap. Kilala niya ito. Sa loob ng kumpanya, iilan lang ang nakakaalam ng kahulugan nito. Dumating ang may-ari, si Mr. Ronald Cortez, ang ama ni Sabrina. Tahimik siyang nagtrabaho sa paligid, ngunit sa kanyang isipan, umuusbong ang ideya na iyon na ang tamang pagkakataon. Pagkatapos ng ilang minuto ng pag-aalinlangan, pinilit niya ang kanyang sarili na lumapit sa opisina ng chairman. Pagdating niya roon, pinigilan siya ng sekretarya, ngunit nang makita ang kanyang determinasyon, ipinaalam nito kay Mr. Ronald ang nais niya. Ilang sandali pa, pinapasok siya ng matandang negosyante. Pagbukas ng pinto, nakatayo si Mang Berto, nanginginig ang mga kamay at pawis na pawis. Hindi niya alam kung paano magsisimula, ngunit alam niyang hindi na siya pwedeng umatras. Nakaupo si Mr. Ronald sa likod ng malaking mesa, nakasuot ng simpleng barong. "Anong maitutulong ko sa iyo, Mang Berto?" Malumanay nitong tanong. Huminga ng malalim ang matanda. "Sir, may isang bagay po akong gustong sabihin. Tungkol po ito sa HR manager na si Ma'am Julina. May ginawa po siyang hindi makatao laban sa isa naming kasamahan." Nakahunot ang noo ni Mr. Ronald. Anong ibig mong sabihin? Doon ibinuhos ni Mang Berto ang lahat ng detalye. Ikinuwento niya kung papaano pinapahiya ni Julina ang mga empleyado, kung papaano nito sinigawan at pinagmukhang walang silbi ang mga tauhan, at ang pinakamasakit, ang pagbuhos ng mainit na kape kay Lengleng. Ipinakita niya ang galit at pagkadismaya sa kanyang tinig, habang ang puso niya ay nanginginig sa takot at pangamba. Ngunit sa loob-loob niya, hindi na mahalaga kung siya man ay maparusahan.
Ang mahalaga'y mailabas ang katotohanan. Tahimik na nakinig si Mr. Ronald. Matapos ang mahabang salaysay, tinawag niya ang sekretarya at agad na pinapunta si Julina sa opisina. Pagpasok ng HR manager, halata ang kumpiyansa sa kanyang mukha. Ngunit bahagyang nag-iba nang makita si Mamberto. "Sir, bakit po ako pinatawag?" Tanong niya. May halong kaba ngunit pilit itinatago sa ngiti. Diretsong tumingin sa kanya si Mr. Ronald. "Totoo ba ang sinasabi ni Mamberto na ikaw ay magmalupit sa isang empleyado at itinapon mo pa ang mainit na kape sa kanya?" Agad umiling si Julina. Halatang handa na ang sagot. "Sir, hindi po totoo yun. Hindi ko po iyon sinasadya. Nadulas lang po ang tasa. Aksidente lang po." Ngunit bago pa siya makapagsalita pa ng iba, nagsalita si Mamberto. "Sir, nakita ko po mismo at hindi lang ako. Maraming empleyado ang nakasaksi. Kung gugustuhin niyo po, maaari silang ipatawag para magsalita." Sandaling katahimikan ang bumalot sa opisina. Kita sa mukha ni Mr. Ronald ang galit na pilit niyang pinipigil. Kumawag siya sa intercom at iniutos na ipatawag ang ilang empleyadong naroon noong insidente. Ilang minuto lang, 3 sa mga staff ang dumating. Nanginginig pa ang boses ng isa habang nagkukwento. "Sir, totoo po ang sinabi ni Mamberto. Nakita po naming lahat na itinapon ni Ma'am Julina ang kape kay Lengleng. Hindi po yun aksidente." Nangaligkik si Julina at halos mawalan ng kulay ang muka. Pilit niyang idinadahilan na biro lang yun, ngunit mas lalong kumapal ang bigat ng ebidensya laban sa kanya. Hindi na napigilan ni Mr. Ronald ang kanyang galit. "Matagal na kitang pinagkakatiwalaan, Julina, pero ito ang ginagawa mo sa mga empleyado ko? Sa ilalim mismo ng pamumuno mo, inaapi mo ang mga taong nagsusumikap. Wala kang puwang sa kumpanya kong ito." Nag-utos siya sa sekretarya na ipunin ang mga gamit ni Julina at paalisin siya sa gusali. Hindi makapaniwala ang HR manager. Halos lumuhod siya, umiiyak at humihingi ng tawad, ngunit hindi na siya pinakinggan. "Lumabas ka na bago pa ako mawalan ng pasensya," mariing utos ni Mr. Ronald. Habang naglalakad palabas si Julina, umiiyak at nanginginig. Napatitig siya sa mga empleyado sa hallway. Ang mga taong dati ikanyang minamaliit ay ngayoy nakatingin sa kanya na may halong ginhawa at tuwa. Ang ilan ay halos hindi makapaniwalang sa wakas ay nagkaroon ng hustisya. Pagbalik sa opisina, lumapit si Mr. Ronald kay Mamberto. "Maraming salamat sa katapangan mo. Kung hindi mo sinabi, baka hindi ko nalaman ang nangyayari." Ngunit sa loob-loob ni Mamberto, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. May mas malalim pang katotohanang nakatago na si Lengleng, ang janitress na pinagmalupitan, ay hindi basta empleyado lamang, kundi ang mismong anak ng taong nasa harap niya. Ngunit sa ngayon, sapat na ang hustisya para sa araw na iyon. Sa kanyang puso, nagsimula ng bumuo ng pag-asa na ang pagbabago ay tuluyan ng sisibol sa loob ng kumpanya. Matapos ang nangyaring pagpapaalis kay Julina, nanatiling mabigat ang loob ni Mamberto. Bagamat nakamit nila ang unang hakbang ng hustisya, hindi pa rin siya mapalagay. Ang nasa isip niya ay si Lengleng na hanggang ngayon ay nakaratay sa ospital. Alam niyang hindi sapat ang basta natanggal si Julina. Kailangang makita mismo ng pamunuan ang sinapit ng janitress upang tuluyang magbukas ang kanilang mata sa kalagayan ng mga empleyado. Kaya't kinabukasan, maaga siyang nagtungo muli sa opisina ni Mr. Ronald. Pagpasok niya, bahagyang nagulat ang chairman, ngunit tinanggap siya ng magiliw. "Mamberto, may kailangan ka pa ba?" tanong nito. Huminga ng malalim ang matanda at sagot niya, "Sir, may nais po akong ipakita sa inyo. Tungkol po ito sa janitress na naging biktima ng kalupitan ni Julina. Siya po ngayon ay nasa ospital, mahina at may lagnat. Sa tingin ko po, mas mabuti kung makita niyo mismo ang kalagayan niya." Sandali lang nag-isip si Mr. Ronald bago tumango. "Sige, samahan mo ako."
Agad na ipinahanda ang sasakyan at sabay silang bumiyahe patungo sa ospital kung saan nakakonfine si Lengleng. Habang nasa loob ng kotse, tahimik si Mang Berto, ngunit sa loob-loob niya ay kinakabahan. Alam niyang sa sandaling makaharap ni Mr. Ronald si Lengleng, baka magsimula ng mabunyag ang lahat. Pagdating nila sa ospital, sinalubong sila ng isang nurse na nagsabi kung saang kwarto nakalagay si Lengleng. Tahimik silang pumasok at bumungad sa kanila ang isang payat at maputlang babae, nakahiga at mahimbing na natutulog. Kita pa rin ang pamumula at sugat sa kanyang dibdib at braso. Lumapit si Mang Berto at marahang ginising ang dalaga. Lengleng, may bisita ka. Dahan-dahan dumilat si Lengleng at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang matandang kasama ni Mang Berto. Pamilyar sa kanya ang mukha dahil iyon mismo ang kanyang ama, si Mr. Ronald Cortez, ang may-ari ng kumpanya at ang taong itinago niya ang pagkatao mula sa lahat ng empleyado. Agad siyang nagtago sa likod ng kumot, tila nahihiya at naguguluhan. Hindi niya inasahan na darating na agad ang sandaling ito. Magandang araw, iha, wika ni Mr. Ronald, dahan-dahang lumalapit. Ako si Ronald Cortez. Narinig ko ang nangyari sa iyo at gusto kong personal na makita kung kumusta ka. Walang agad na sagot si Lengleng. Tumingin siya kay Mang Berto na tila humihingi ng lakas ng loob. Bahagyang tumango ang matanda at doon siya huminga ng malalim. Ayos lang po ako, sir. Pasensya na kung naging abala pa ako sa inyo. Umupo si Mr. Ronald sa gilid ng kama. Kita niya ang sugat at ang panghihina ng babae. Hindi ka abala. Ikaw ay empleyado ng kumpanya at responsibilidad kong tiyakin na ligtas at maayos ang kalagayan mo. Masakit isipin na sa ilalim ng pamamahala ko may nangyaring ganito. Naluha si Lengleng sa narinig. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na malasakit ng kanyang ama, hindi bilang isang estranghero, kundi bilang pinuno ng lahat ng taong nasa ilalim ng kanyang kumpanya. Sir, hindi niyo naman po kasalanan, mahina niyang tugon. May mga tao lang po na hindi marunong rumespeto, kaya ako naman pong tiisin basta't tuloy lang ang trabaho. Ngunit umiling si Mr. Ronald. Hindi mo kailangang tiisin. Hindi mo kailangang manatiling tahimik kung inaapi ka. Simula ngayon, ako mismo ang magbabantay na hindi na mauulit ito. Napaluha si Mang Berto sa tabi. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalambot ang puso ng may-ari ng kumpanya. Matagal na niyang iniisip na marahil isa ring malupit at walang pakialam na negosyante si Mr. Ronald. Ngunit ang nakita niya ngayon ay kabaligtaran. Ilang oras pa silang nag-usap. Doon inamin ni Lengleng ang kanyang pinagmulan na siya'y isang simpleng babae na pumasok bilang janitress upang makita ang tunay na kalagayan ng mga empleyado. Hindi niya agad isinapubliko ang kanyang pagkatao, ngunit hindi niya rin itinago sa kanilang pag-uusap na siya si Sabrina Cortez. Saglit na natigilan si Mr. Ronald. Hindi siya makapaniwalang ang babaeng nasa harapan niya, sugatan at pinagsamantalahan ng mga tauhan, ay ang mismong anak na itinuring niyang tagapagmana ng kumpanya. Napahawak siya sa kanyang noo at napailing. Sabrina, anak ko, bakit mo ginawa ito sa sarili mo? May halong lungkot at hinanakit sa kanyang tinig. Ngunit mahina lang ang sagot ni Sabrina. Papa, kailangan ko pong makita ang totoo. Hindi sapat ang mga ulat na naririnig natin mula sa board. Gusto ko pong maranasan mismo kung ano ang nararanasan ng mga empleyado natin. At totoo nga po, may mga taong mabait at may malasakit, pero may ilan din pong mapang-abuso at mapanghamak. Kung hindi ko po ito ginawa, baka hindi natin malalaman. Umulo ang luha ni Mr. Ronald at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Pasensya ka na, anak. Pasensya ka kung hindi kita naprotektahan.
Ngunit ipinagmamalaki ko ang tapang mo. Ipinagmamalaki kong pinili mong lumapit sa mga tao at makita ang kanilang mundo. Simula ngayon, huwag kang mag-alala sa mga gastusin dito. Ako na ang sasagot sa lahat at higit pa roon, sisiguraduhin kong makakapag-aral ka pa at matutupad mo ang lahat ng pangarap mo. Niyakap ni Sabrina ang kanyang ama at sa unang pagkakataon, bumigay ang kanyang lakas. Naramdaman niya ang bigat ng mga linggong pagtitiis, ngunit kasabay nito ay ang ginhawa ng pag-amin ng kanyang pagkatao. Sa gilid, napaluha si Mang Berto, hindi lamang sa awa kundi sa tuwa. Nakita niya ang pagbubuklod ng mag-ama at ang simula ng pagbabago sa kumpanyang matagal na niyang pinagsilbihan. Sa gabing iyon, umalis si Mr. Ronald na may mabigat na pasya sa kanyang puso. Hindi na niya hahayaang manatiling bulag ang kanilang pamunuan. At para kay Sabrina, ito na ang hudyat ng bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi na bilang si Lengleng kundi bilang tunay na lider na handang ipaglaban ang kapakanan ng kanyang mga tao. Makalipas ang ilang araw, nanumbalik unti-unti ang lakas ni Sabrina. Sa ospital, araw-araw siyang dinadalaw ni Mang Berto at minsan ay si Mr. Ronald mismo ang sumisilip. Sa bawat pag-uusap nila, mas lalo niyang nararamdaman na hindi na lamang ito tungkol sa kanyang personal na misyon, kundi tungkol na rin sa kinabukasan ng libu-libong empleyado ng kanilang kumpanya. Pinagmasdan niya ang mga nurse at doktor sa ospital, mga taong abala, pagod, ngunit nananatiling may malasakit sa kanilang mga pasyente. Doon niya naisip, kung sa ospital na kasing abala at kasing hirap ng trabaho ay may respeto at malasakit, bakit sa kanilang kumpanya ay may mga taong ginagamit ang kapangyarihan upang manakit at mangtapi? Isang hapon, dumating si Mr. Ronald, dala ang mga papeles ng kumpanya. Umupo siya sa tabi ng kama ng anak. Sabrina, malumanay niyang sabi, nagsimula na akong magpatupad ng ilang pagbabago sa kumpanya. Natanggal na si Julina at iniimbestigahan din natin ang mga supervisor na nakinabang sa kanyang mga illegal na gawain. Pero gustong ikaw mismo ang magdesisyon kung paano natin maitatama ang lahat. Nagulat si Sabrina. Ako? Papa? Sagot niya. May halong kaba at pagtataka. Bata pa po ako para magpasiya ng ganon. Ngunit numiti ang kanyang ama. Hindi na bata ang nakita ko sayo. May tapang kang ipinasok ang sarili mo sa hirap para makita ang katotohanan. Ang desisyon mo ay mas may timbang kaysa sinuman dahil ikaw mismo ang nakaranas. Ilang sandali siyang natahimik bago nagsalita. Kung gayon, Papa, una kong hiling ay bigyan natin ng pagkakataon ang lahat ng empleyado na magsalita. Marami silang ikinukubli dahil sa takot, pero kung makita nilang ligtas silang magsalita, lalabas ang katotohanan. Tumango si Mr. Ronald. Maganda iyan. Magpatawag tayo ng open forum at doon nagsimula ang plano. Pagkalipas ng isang linggo, nakabalik na si Sabrina sa kumpanya. Hindi na siya pumasok bilang si Lengleng na janitress, kundi bilang si Sabrina Cortez, ang CEO na bihirang makita ng mga tao. Sa kanyang pagpasok, gulat ang lahat. Ang babaeng inaakala nilang simpleng janitress na palaging nakatungo at tahimik ay siya palang pinakamataas na pinuno ng kanilang kumpanya. Habang naglalakad siya sa hallway, ramdam niya ang iba't ibang reaksyon, may halong tuwa, pagkabigla, at hindi maipaliwanag na ginhawa mula sa mga ordinaryong empleyado. Kinabukasan, naganap ang malaking pagtitipon sa multipurpose hall ng kumpanya. Naroon ang lahat, mula sa mga rank and file, janitors, clerks, hanggang sa mga mid-level managers. Sa gitna ng entablado, tumayo si Sabrina, nakasuot ng simple ngunit maayos na business attire. Hindi siya nagpakita ng yabang, bagkus ay kababaang loob. Alam kong nagugulat kayo, panimula niya. Totoo, ako si Sabrina Cortez, ang inyong CEO. At oo, ako rin si Lengleng, ang janitress na nakita nyo nitong mga nakaraang buwan.
Ginawa ko ito hindi para linlangin kayo, kundi para makita ko ang tunay na nangyayari sa ating kumpanya. Tahimik ang lahat, walang umimik, lahat nakikinig. Kita sa mukha ng mga empleyado ang halo-halong emosyon. May mga nakangiti, may naiiyak, may hindi makapaniwala. Sa panahong iyon, pagpapatuloy niya, nakita ko ang kabutihan ng ilan sa inyo, mga nag-abot ng pagkain, nagbigay ng malasakit, at nagturing sa akin na tao kahit akala ninyo'y wala akong halaga. Ngunit nakita ko rin ang pang-aabuso, ang mga salitang nananakit, at ang mga gawaing hindi makatao. Isa na roon ang ginawa ni Julina, na alam kong lahat ay naging saksi. Pinagmalupitan niya hindi lang ako kundi pati kayo. Kaya't simula ngayon, nais kong ipangako na hindi na muli mangyayari iyon. Ang kumpanya natin ay hindi lamang para sa mga nasa itaas. Ito'y para sa lahat ng nagsusumikap mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki ang posisyon. Nagumpisang pumalakpak ang ilan at kasunod noon ay sabayang palakpakan ng buong bulwagan. Ramdam ni Sabrina ang init ng pagtanggap at pag-asa mula sa kanyang mga tao. Ngunit hindi rito natapos. Inimbitahan niya ang ilang empleyado na magsalita. Isa-isang tumayo ang mga janitor, clerks, at pati mga sekretarya. Isinalaysay nila ang mga karanasan nila kay Julina at sa iba pang mapang-abusong manager. May ilang umiyak habang nagsasalita. Ngunit lahat ay nakaramdam ng ginhawa dahil sa wakas, narinig ang kanilang boses. Sa huli, tumayo si Mang Berto. Madam, kung tawagin ka man namin, salamat. Hindi lang para kay Lengleng, kundi para sa lahat ng katulad naming matagal nang tahimik. Ngayon, alam naming may pakialam pala ang aming pinuno. Napaluha si Sabrina at agad na lumapit sa matanda upang yakapin ito. Hindi ko magagawa ito kung hindi mo ako itinuring na anak, bulong niya. Ang open forum na iyon ay naging simula ng bagong kultura sa kumpanya. Mula noon, binuo ni Sabrina ang mga bagong patakaran. May grievance committee kung saan ligtas na makakapagreklamo ang sinumang empleyado. May dagdag na benepisyo para sa mga rank and file at may parusang naghihintay sa sinumang gagamit ng posisyon para manakit o mangapi. Habang nakatayo siya sa kanyang opisina kinagabihan, pinagmamasdan ang gusali mula sa mataas na bintana. Napangiti siya. Hindi madali ang lahat ng pinagdaanan niya, ngunit sulit ang bawat sugat at luha. Dahil sa kanyang desisyon na bumaba at maranasan ang hirap ng mga ordinaryong tao, mas malinaw na ngayon ang kanyang misyon bilang pinuno. Ang kanyang pangalan ay hindi na lamang misteryosong CEO, kundi pinunong nakisama, nakiramdam at nagmahal sa kanyang mga tauhan. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa ginawang pagbubunyag ni Sabrina. Lahat ng empleyado mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na posisyon ay hindi makapaniwala na ang tahimik na janitress na nakikita nila araw-araw ay ang mismong may-ari ng kumpanya. Sa mga susunod na araw, naging paksa ng bawat usapan ang kanyang tapang at kababaang loob. Ang mga dating nagwalang bahala sa kanya ay ngayong halos hindi makatingin sa hiya, samantalang ang mga tumulong at nagpakita ng malasakit ay nag-uumapaw ang tuwa at galak. Ngunit higit pa sa pagkakagulat ng lahat, mas malaki ang naging epekto ng kanyang karanasan sa loob ng kumpanya. Inatawag ni Sabrina ang lahat ng department heads sa isang pagpupulong. Tahimik siyang pumasok sa boardroom. Dala ang kapangyarihan at respeto na hindi niya kailanmang ipinilit, kundi kusa ng ibinigay ng kanyang mga tauhan matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ngayon, panimula niya, hindi na tayo maaaring magbulag-bulagan. Maraming taon na rin ang lumipas kung saan pinabayaang umiral ang pang-aabuso at paboritismo. Simula ngayon, may pagbabago tayong ipatutupad.
Isa-isang piningnan ni Sabrina ang mga manager at ramdam nilang wala ng puwang ang dating sistema. Unang hakbang na kanyang ipinakilala ay ang pagbuo ng Grievance Committee, isang independenteng grupo na binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang antas ng empleyado, mula janitor, clerk, hanggang sa department head na siyang tatanggap ng lahat ng reklamo at mungkahi. Wala nang takot mula ngayon, mariing sabi ni Sabrina. Sinumang magmalupit, sinumang gagamit ng kapangyarihan para yurakan ng iba, ay may kaparusahang kakaharapin. Tumango ang karamihan, bagamat may ilan na halatang hindi komportable. Kasunod nito, ipinahayag niya ang pagbibigay ng dagdag na benepisyo para sa mga rank-and-file employees. May mas maayos na health coverage, karagdagang leave, at training programs na magbubukas ng oportunidad para sila ay umasenso. Naniniwala ako, dagdag niya, na ang tunay na lakas ng kumpanya ay hindi lamang napasalalay sa mga nasa taas, kundi sa lahat ng tao na sabay-sabay nagtutulungan para itayo ito. Habang nagsasalita siya, napansin niya ang mga mata ng ilang manager na nagkakatinginan. Alam niyang may ilan pang kagaya ni Julina, mga nakinabang sa sistema ng paboritismo at pang-aapi, ngunit hindi na siya nag-atubiling ipakita ang kanyang paninindigan. Kung sino man sa inyo ang hindi makakasabay sa pagbabagong ito, malaya kayong umalis. Mas gugustuhin kong maliit ngunit malinis ang ating organisasyon kaysa malaking ngunit bulok. Pagkatapos ng pagpupulong, nagsimula agad ang mga pagbabago. Naramdaman ng mga ordinaryong empleyado ang pagbabagong ito sa kanilang araw-araw na buhay. Ang mga dating natatakot magsalita ay unti-unting nagiging bukas. Ang mga reklamo tungkol sa mabibigat na trabaho, maling pamamalakad at kawalan ng respeto ay agad na tinutugunan. Marami ang napaiyak sa tuwa, lalo na ang mga janitor at utility staff na matagal nang walang boses. Isang tanghali, bumaba si Sabrina sa kafeterya hindi bilang CEO na malayo sa lahat, kundi bilang lider na nakikipagkapwa. Habang kumakain siya ng simpleng pagkain, nilapitan siya ng ilang empleyado at nagpasalamat. Madam, hindi po namin akalain na makakaramdam kami ng ganitong halaga. Wika ng isang clerk na halos maiyak. Maraming taon na pong tila wala kaming karapatan, pero ngayon parang bumalik ang pag-asa namin. Ngumiti lang si Sabrina at sagot niya, hindi lang kayo empleyado, kayo ay haligi ng kumpanyang ito. Hinding-hindi ko nahahayaang mawala ang inyong dignidad. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang takot na baka bumalik ang dating kalakaran kung walang matibay na paninindigan. Alam ni Sabrina na hindi madaling baguhin ang isang kulturang matagal nang nakatanim. Kaya't mas lalo siyang naging mapagbantay. Lahat ng report mula sa Grievance Committee ay kanya mismong binabasa. Lahat ng reklamo ay kanyang tinututukan. At sa bawat kaso ng pang-aabuso, may mabilis na aksyon at kaparusahan. Hindi rin nakalimot si Sabrina kay Mang Berto. Isang araw, tinawag niya ito sa kanyang opisina. Nakatayo si Mang Berto, halatang naiilang pa rin. Sir ay madam pala, ano pong maipaglilingkod ko? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Sabrina. Mang Berto, wala akong salitang sapat para ipasalamat sa inyo. Kung hindi dahil sa tapang niyo na magsalita, baka hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang pang-aabuso. Para sa akin, kayo ang tunay na bayani ng kumpanyang ito. Nagulat si Mang Berto at napaiyak. Madam, ginawa ko lang naman po ang tama. Ayokong nakikita na inaapi ang isang tao, lalo na kung wala siyang laban. Tumayo si Sabrina at personal siyang niyakap. Simula ngayon, hindi ka na basta janitor. Gusto kong maging bahagi ka ng Grievance Committee. Ikaw ang magiging boses ng mga tahimik na empleyado. Halos hindi makapaniwala ang matanda. Sa unang pagkakataon sa kanyang maraming taon sa kumpanya, naramdaman niya ang tunay na halaga ng kanyang serbisyo. Sa mga sumunod na buwan,
ramdam ang malaking pagbabago. Mas naging masaya ang kapaligiran sa trabaho. Ang mga empleyado ay mas naging produktibo dahil alam nilang may nakikinig at may nagmamalasakit sa kanila. Ang mga manager na dating mayabang at mapang-abuso ay unti-unting nagbago o kusang umalis. Ang kumpanya ay tila nabuhay muli, mas malakas at mas matatag kaysa dati. Ngunit para kay Sabrina, hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Alam niyang kailangan niyang patuloy na maging halimbawa ng kababaang loob at tapang. Sa bawat araw na pumapasok siya sa opisina, dala niya ang alaala ng pagiging si Lengleng, ang janitress na minsang pinahiya at pinakain ng basura. Ngunit ngayon ay siyang dahilan kung bakit nagbago ang mukha ng kanilang kumpanya. Sa puso niya, nananailing malinaw ang aral na natutunan na walang maliit na tao at ang tunay na halaga ng isang leader ay nakikita sa paraan ng kanyang pagtrato sa mga pinakamababa. Habang pinagmamasdan niya ang mga empleyadong masaya at may ngiti sa kanilang mga mukha, alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanilang paglalakbay tungo sa mas makatao at patas na kinabukasan. At sa bawat hakbang, dala niya ang pangako na hinding-hindi na muling mauulit ang mapait na karanasan ng nakaraan. Mula nang mabuo ang Grievance Committee at maipatupad ang mga bagong alituntunin, naging mas maayos at magaan ang daloy ng trabaho sa kumpanya. Ngunit sa kabila ng mga positibong pagbabagong iyon, alam ni Sabrina na hindi lahat ay agad magbabago. May mga manager pa ring tila nag-aalinlangan at may ilan ding nagtatangkang ibalik ang dating sistema ng paboritismo at pangapi. Kaya't mas pinili niyang manatiling aktibo at nakikibahagi mismo sa araw-araw na operasyon. Isang araw, nagpasya siyang bumaba muli sa mga departamento, hindi na bilang si Lengleng kundi bilang si Sabrina, ang kanilang CEO. Hindi na siya nagtago, ngunit nanatili siyang simple sa pananamit at kilos. Sa bawat pagdaan niya, ramdam niya ang paggalang ng mga tao. Hindi na iyon galang na pilit, kundi taos-puso, bunga ng mga nakaraang pangyayari. Dumaan siya sa accounting department at nakipagkamay sa mga empleyado roon. Saka nagtuloy sa production floor kung saan naroon ang mga utility at maintenance staff. Maraming janitor ang halos maluha nang makita siya at sabay-sabay silang nagpasalamat. "Madam, salamat po. Ngayon, parang may halaga na kami. Hindi na kami tinatratong mababa." Wika ng isa habang nakayuko. Ngumiti si Sabrina at sagot niya, "Hindi kayo mababa. Kayo ang haligi ng kumpanyang ito. Huwag niyong kakalimutan yan." Sa gitna ng kanyang pag-iikot, dumating ang isang empleyado na may dalang liham. Siya'y isang clerk na ilang buwan nang nagtipiis ng hindi makatarungang trato mula sa isang supervisor. "Madam, pasensya na po kung naglakas loob akong lumapit. Matagal ko na pong dinadala ito, hindi ko na po kaya." Inabot niya ang liham at nagpasalamat si Sabrina. Pagbukas niya, nakasaad ang mahabang reklamo tungkol sa supervisor na palaging nagmumura at humihingi ng pabor na hindi naman kasama sa trabaho. Hindi na siya nag-atubili at agad na itinawag ang Grievance Committee upang imbestigahan. Ilang araw ang lumipas at napatunayan ang reklamo. Mabilis na tinanggal sa posisyon ang naturang supervisor at pinalitan ng isang mas karapat-dapat at may malasakit sa mga tauhan. Ang mabilis na aksyong ito ang nagpatunay sa mga empleyado na hindi lamang salita ang mga pangako ni Sabrina. Unti-unti, mas naging matatag ang tiwala nila sa pamunuan. Ngunit habang dumarami ang positibong pagbabago, dumating din ang araw na hinarap ni Sabrina ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng kanyang misyon, ang pagbabalik kay Julina. Hindi bilang kaalyado, kundi bilang isang alaala ng maling nakaraan. Dahil sa kasong isinampa ng ilang empleyado, nagkaroon ng formal na investigasyon laban sa dating HR manager. Isang araw, nakatanggap ng supina si Sabrina bilang testigo. Sa korte, muling nagtagpo ang kanilang landas.
Nakaupo si Julina sa kabilang panig, maputla at tila tuluyang nawalan ng kumpiyansa. Hindi na siya ang dating makapangyarihang babae na mayabang at mapanghamak. Habang tumatayo si Sabrina upang magsalita, nanahimik ang lahat. Hindi ko kailanmang makakalimutan ang araw na binuhusan ako ng mainit na kape. Hindi bilang CEO kundi bilang simpleng janitress. Ang sakit na dulot noon ay hindi lamang sa aking balat, kundi pati sa aking dignidad bilang tao. Ngunit higit pa sa akin, mas masakit ang makita na ang ganoong klase ng pang-aabuso ay matagal nang nararanasan ng marami sa aming kumpanya. Kaya't narito ako upang patunayan na totoo ang mga paratang laban sa kanya. Tumulo ang luha ni Julina at halos lumuhod habang sinasabi, "Patawarin niyo ako. Hindi ko alam na ikaw pala iyon, madam. Kung alam ko lang." Ngunit pinutol siya ni Sabrina. "Hindi mo kailangan malaman kung sino ako bago mo igalang ang isang tao. Ang respeto ay hindi nakabase sa posisyon o pera. Ang respeto ay karapatan ng lahat." Ang pahayag na iyon ang naging huling dagok kay Julina. Pinatawan siya ng korte ng kaupulang parusa dahil sa kanyang pang-aabuso at irregularidad. Lumabas siya ng korte na luhaan at halos mawalan ng direksyon. Samantalang si Sabrina ay lumabas na may daladalang aral para sa lahat ng naroon. Pagbalik sa kumpanya, ipinatawag niya ang lahat ng empleyado at doon niya muling ipinahayag ang mahalagang mensahe. Ang nangyari kay Julina ay hindi simpleng pagkakamali. Isa itong babala na walang sinuman, kahit anong posisyon, ang pwedeng umabuso ng kapwa. Hindi natin kailangan ng mga pinunong nananakit. Ang kailangan natin ay mga pinunong marunong makinig, marunong magmalasakit, at marunong igalang ang lahat. Muling pumalakpak ang mga empleyado. Sa mga oras na iyon, ramdam ni Sabrina na hindi na siya nag-iisa sa laban. May libu-libong tao na sa kumpanya na kasama niyang nagtataguyod ng bagong kultura ng respeto at pagkakapantay-pantay. Sa mga sumunod na linggo, mas lumawak ang epekto ng kanyang ginawa. Nagsimulang mapansin ng iba pang kumpanya ang pagbabago. May ilang negosyante ang lumapit kay Sabrina upang magtanong kung paano niya napabuti ang kalagayan ng mga tauhan. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa iba pang lider na magsimulang magtanong, paano ba nating pinatrato ang mga taong nasa ilalim natin? Sa isang tahimik na gabi, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, muling dumaan sa kanyang isipan ang lahat ng pinagdaanan niya. Mula sa pagiging silengleng na janitress na walang boses hanggang sa pagbabalik bilang CEO na nirerespeto at minamahal ng kanyang mga tauhan. Hindi madali ang lahat, ngunit ang bawat sugat at bawat luha ay nagbunga ng pagbabago. Sa kanyang puso, alam niyang nagtagumpay siya hindi lamang bilang lider, kundi bilang tao na pinili ang tama kaysa madali. At sa bawat hakbang niya, pasulong, dala niya ang pangakong hindi na muling hahayaang mawala ang boses ng mga mahihina. Sa mga sumunod na buwan, matapos ang paglilitis kay Julina, naging mas malinaw ang direksyon ng kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni Sabrina. Mas lalong nag-ugat ang tiwala ng mga empleyado sa kanya dahil hindi lamang siya nagsalita, kundi ipinakita rin niya sa gawa ang kanyang malasakit. Ang grievance committee ay tuluyang naging aktibo at marami ang nakaramdam ng ginhawa dahil alam nilang may ligtas silang pupuntahan kung sakaling maapi o magkaroon ng problema. Unti-unti ring lumitaw ang mga bagong lider sa iba't ibang departamento, mga taong dati hindi napapansin, ngunit ngayon ay nabigyan ng pagkakataon. Ngunit hindi naging madali ang lahat. May ilan pa ring empleyado ang nag-alinlangan sa mga pagbabagong nagaganap. May ilan ding nagsabing baka pansamantala lamang ang lahat at muling babalik sa dati kapag lumipas ang init ng usapin.
Alam ni Sabrina na kailangan niyang ipakita na hindi ito panandalian, kaya't mas lalo niyang pinagtibay ang mga programang may panmatagalang epekto. Isa rito ang pagpapakilala ng regular training para sa lahat ng empleyado, hindi lamang para sa kanilang kasanayan sa trabaho, kundi pati na rin sa paghubog ng kanilang pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Isang araw, tinipon niya ang lahat ng department heads at ipinahayag ang kanyang layunin. Ang kumpanyang ito ay hindi lang negosyo, isa itong pamilya. Kung nais nating lumago, kailangan nating siguruhin na walang maiiwan, walang babalewalain. Nais kong ang bawat empleyado ay may pagkakataon hindi lang para kumita, kundi para lumago rin bilang tao. Sa mga salitang iyon, nakita ng lahat na seryoso siya sa kanyang pangako. Hindi na siyang misteryosong CEO na bihira makita, kundi isang leader na bukas, handang makisalamuha at handang makinig. Sa loob ng mga buwan, mas naging magaan ang kapaligiran ng trabaho. Ang dating tensyon sa pagitan ng mga empleyado at mga manager ay unti-unting nabura. Sa kafeteria, madalas makita si Sabrina na nakikipag-usap sa mga ordinaryong staff habang kumakain ng simpleng pagkain. Ang dating kaba ng mga tao kapag nakikita ang isang mataas na opisyal ay napalitan ng respeto at pagkilala. Hindi na takot ang nararamdaman nila kundi pagmamalasakit. Samantala, si Mang Berto ay nanatiling tapat sa kanyang tungkulin at sa bagong responsibilidad na ibinigay sa kanya bilang miyembro ng Grievance Committee. Marami siyang natutulungan ng mga kasamahan at ang kanyang boses ay naging simbolo ng katapangan at katapatan. Sa tuwing magsasalita siya sa mga pagpupulong, lahat ay nakikinig dahil alam nilang ang kanyang mga salita ay galing sa puso. Para sa kanya, isang malaking karangalan na maging bahagi ng pagbabago. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi rin nakalimot si Sabrina sa kanyang sariling sugat. Hindi lamang sa katawan kundi sa damdamin. Minsan, kapag naaalala niya ang araw na tinapon sa kanya ang mainit na kape, nararamdaman pa rin niya ang hapdi. Ngunit sa halip na galit ang kanyang madama, ginawa niyang inspirasyon ang karanasang iyon upang patuloy na itaguyod ang dignidad ng bawat tao. Alam niyang iyon ang simula ng lahat. At iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking pagbabago. Habang pinagmamasdan niya ang mga empleyado isang hapon mula sa kanyang opisina, napangiti siya. Sa mga ngiti at saya ng mga tao, alam niyang hindi na siya nag-iisa sa laban. Ang kumpanya ay hindi na lamang gusali o negosyo, kundi isang tahanan kung saan may boses ang lahat at kung saan ang bawat isa ay may halaga. At sa kanyang puso, pinangako niya na hinding-hindi na niya hahayaang maulit ang nakaraan. Lumipas ang ilang linggo at mas lalong naging makulay ang buhay sa loob ng kumpanya. Ang mga empleyado na dati palaging nakayuko at walang imik ay ngayon ay masigla at may kumpiyansa na. Ang Grievance Committee ay patuloy na nakakatanggap ng mga hinaing at suhestyon, ngunit hindi na ito puno ng takot kundi puno ng pag-asa. Karamihan sa mga reklamo ay agad na natutugunan at sa bawat problema na nareresolba, lalong lumalalim ang tiwala ng mga tao kay Sabrina. Ang mga bagong patakaran na ipinatupad niya ay hindi lang nanatiling nakasulat sa papel, kundi aktwal na nakikita sa araw-araw. Isang umaga, nagpasya si Sabrina na muling bumaba sa mga departamento nang walang abiso. Gusto niyang makita kung paano na talaga ang kalakaran nang hindi inihahanda ng mga tao ang kanilang sarili para magpakitang gilas. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang janitor na tahimik na naglilinis. At sa halip na iwasan o maliitin, nilapitan siya ng mga empleyado at binati ng magiliw. Ang simpleng tanawin na iyon ay nagpatunay sa kanya na nagbabago na talaga
ang kultura ng kumpanya. Hindi na lamang ito tungkol sa paggawa ng trabaho, kundi tungkol sa pakikitungo sa isa't isa ng may dignidad. Ngunit habang unti-unting nagiging magaan ang lahat, dumating ang isang balitang muling gumising sa mga sugat ng nakaraan. Nakita ni Sabrina ang ulat na ibinigay ng legal department tungkol kay Julina. Matapos siyang masibak at mapatawan ng kaso, nahihirapan na itong makahanap ng trabaho. May ilang kumpanya ang tumanggi dahil sa record niya at dahil na rin sa balitang kumalat tungkol sa kanyang ginawa. Marami sa mga empleyado ang natuwa, sinasabing iyon ang hustisya na karapat-dapat sa kanya. Ngunit sa kabila nito, hindi maiwasan ni Sabrina ang makaramdam ng kakaibang awa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, naisip niya ang mga nangyari. Ang ginawa niya sa akin ay hindi kailanman tama, bulong niya sa sarili. Pero kung pababayaan ko siyang tuluyang masira, hindi ba't magiging katulad na rin ako ng mga taong hindi marunong magpatawad? Naisip niya na ang hustisya ay hindi laging nangangahulugang habambuhay na kaparusahan. Kung minsan, ang tunay na hustisya ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa isang tao na magsimula muli. Kinabukasan, tinawag niya si Mang Berto at ipinagkatiwala ang kanyang ideya. Gusto kong bigyan si Julina ng pagkakataon. Hindi sa kumpanya natin dahil hindi pa siya handa roon, kundi sa pamamagitan ng pagsasama sa isang programang tumutulong sa mga dating opisyal o empleyado na nadapa. Kailangan niyang matutunan ang tunay na kahulugan ng malasakit bago siya muling bumalik sa mundo ng trabaho. Nagulat si Mamberto, ngunit tumango. Madam, ang laki ng puso ninyo. Siguro nga, kung matututo siya, mas lalo niyang mararamdaman ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Ang hakbang na iyon ay hindi ikinatuwa ng lahat, ngunit para kay Sabrina, iyon ang tama. Sa kanyang pananaw, mas mabuting magbigay ng pagkakataon kaysa magpakulong ng tao sa habambuhay na pagkakamali. Naging simbolo rin ito ng mas malalim na pagbabago, na ang kumpanya ay hindi lamang naglalayong magtagumpay sa negosyo, kundi maging tahanan ng malasakit at pagbangon. At sa huli, napatunayan ni Sabrina sa kanyang sarili na ang kapangyarihan ng isang leader ay hindi nasusukat sa kung paano siya nag-uutos, kundi sa kung paano siya nagbibigay ng pag-asa kahit pa sa mga taong minsan ay naging sanhi ng kanyang sugat. Lumipas ang ilang buwan at mas lalong nakilala si Sabrina, hindi lamang sa loob ng kanyang kumpanya, kundi maging sa industriya ng negosyo. Maraming ibang kumpanya ang humanga sa kanyang ginawang pagbubunyag at sa mga reformang ipinairal. Madalas siyang imbitahan upang magsalita sa mga forum at kumperensya tungkol sa pamumuno at malasakit sa mga empleyado. Ngunit sa kabila ng mga papuri at parangal, nanatiling simple ang kanyang pananaw. Sa bawat pagkakataon, palagi niyang inuulit ang aral na natutunan niya bilang si Lengleng, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa posisyon, kundi sa paraan ng pagtrato sa kapwa. Sa loob ng kumpanya, mas lalong umigting ang diwa ng pagkakaisa. Ang dating takot ng mga empleyado na magsalita ay napalitan ng kumpiyansa. Ang grievance committee ay patuloy na naging aktibo at epektibo, at ang mga maliliit na issue ay hindi na lumalala dahil agad na natutugunan. Ang kafeterya na dati pinagmumulan ng pang-aapi at diskriminasyon ay ngayon puno ng halakhakan at pagkakaibigan. Hindi na alintana kung sino ang janitor, clerk o manager. Lahat ay magkasamang kumakain at nagtutulungan. Isang araw, habang naglalakad si Sabrina sa hallway, sinalubong siya ng ilang empleyado at nag-abot ng simpleng regalo, isang maliit na plake na gawa lamang sa kahoy. Nakaukit dito ang mga salitang, "Para sa pinunong nagbigay ng tinig sa amin." Napangiti siya at napaluha. Hindi dahil sa halaga ng plake,
kundi dahil sa bigat ng mensahe. Para sa kanya, iyon ang pinakamahalagang gantimpala na maaari niyang matanggap. Samantala, si Mang Berto ay patuloy na naging gabay hindi lamang kay Sabrina, kundi sa lahat ng kasamahan niya. Marami ang lumalapit sa kanya upang humingi ng payo at ang kanyang pagiging payak at tapat ay nagsilbing inspirasyon. Madalas siyang sabihan ng mga kasamahan na para na siyang haligi ng kumpanya. Isang paalala na ahit sa simpleng posisyon ay maaaring magkaroon ng malaking ambag. Sa kabilang banda, si Julina ay nagsisimula ng dumaan sa programang inilaan ni Sabrina para sa kanya. Mahirap para sa dating HR manager ang mag-umpisa muli sa isang lugar na wala siyang kapangyarihan at kung saan kailangan niyang magpakumbaba. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit iyon mahalaga. Sa bawat araw na lumilipas, natututo siya ng kahalagahan ng respeto at malasakit, mga bagay na minsan ay kinalimutan niya. Hindi man agad-agad, unti-unti siyang natututo. At iyon ay nagsilbing halimbawa na kahit ang mga nagkamali ay may pagkakataong magbago. Sa pagtatapos ng taon, nagkaroon ng malaking pagtitipon ang kumpanya bilang pagdiriwang ng kanilang tagumpay. Nagsalita si Sabrina sa harap ng lahat. Ang taon na ito ay hindi naging madali, ngunit ipinakita niyo sa akin na kapag nagsama-sama tayo, walang imposibleng pagbabago. Hinding-hindi ko makakalimutan ang panahong ako'y naging isa sa inyo at iyon ang magpapaalala sa akin na manatiling tapat sa inyo. Bilang inyong pinuno, umalakpak ang lahat at sabay-sabay nilang ipinadama ang kanilang suporta. Habang nakatayo si Sabrina sa gitna ng mga empleyado, ramdam niya ang kasiyahan at kapayapaan. Ang kumpanya na minsan ay puno ng takot at pang-aabuso ay ngayoy naging isang tahanan ng respeto at malasakit. At sa kanyang puso, alam niyang iyon ang tunay na tagumpay.